Paano kung biglang lumindol habang nasa trabaho? Miyerkules ng umaga, nasa opisina ka, nakaharap sa computer, may kape sa gilid, at may email kang ayaw mo pang buksan. May nag-uusap sa kabilang mesa, may nagpiprint, at ikaw, iniisip mo na sana, uwian na. Pero biglang, may narinig kang mahinang ugong. Akala mo truck lang sa labas. Pero ilang segundo lang, gumalaw ang monitor mo. Umalo ng kape sa baso at umindayog ang ilaw. Hindi truck ang dumaan, lumilindol. Sa una, parang mahina lang pero bigla itong lumakas. Yung mesa mo gumagalaw, yung cabinet bumubukas, may nahulog na gamit, may sumisigaw. May mga office mate ka na tumakbo papunta sa pinto. Ikaw, gusto mo ring tumakbo, natural yun kapag natatakot. Gusto mong makalabas agad, pero sa malakas na lindol, ang pagtakbo pwedeng mas magpahamak sa'yo. Pwede kang madulas, tamaan ng basag na salamin o mabagsakan ng ilaw, kisame o cabinet. At kapag nawalan ka ng malay, mas maliit na ang chance mong makagalaw pagkatapos. Kaya pinilit mong pigilan ang sarili mo. Yumuko ka, pumasok sa ilalim ng mesa, tinakpan ang ulo at batok gamit ang braso. Kumapit ka, hindi dahil maliligtas ka nito, kundi dahil mas may chance ka roon kaysa tumayo at tumakbo ng may mga gumuguho. Sa paligid mo, puro ingay, basag na salamin, kalabog ng gamit, sigaw ng tao at alarm na paulit-ulit tumutunog. Tapos may narinig kang kakaiba. Crack. Hindi siya tunog ng baso, malalim siya, mabigat. Tumingin ka sa gilid, may bitak na gumagapang sa pader. Doon mo naisip, may parte ng building na nasisira. Habang gumagalaw pa ang lupa, ang goal mo muna ay simple lang. Huwag matamaan, huwag matumbahan, huwag mawalan ng malay. Ilang segundo pa, unti-unting humina ang pag-uga hanggang sa tumigil ito. Tahimik. Pero hindi ibig sabihin ligtas na. Tumayo ka ng dahan-dahan. May alikabok sa hangin, may kisame na bumagsak, may basag na bintana, may office mate kang umiiyak. May sumisigaw na, Labas na tayo. pero bago ka sumabay, tumingin ka muna sa paligid. May apoy ba, amoy gas, usok, kuryente pumuputok, malaking bitak sa poste, gumagalaw pa ba ang kisame. Hindi ka eksperto, pero ang pagtingin at pakikinig, pwedeng makatulong. Lumapit kayo sa emergency exit. May isang nagsabing, Elevator na lang, mas mabilis. pero alam mong hindi iyon ang safe. Kahit mukhang gumagana pa, isang aftershock o brownout lang pwede kang matrap sa loob. Kaya naghagdan ka lang. Hindi ka pumasok agad. Tinignan mo muna kung may bitak, harang, bato, bakal o usok. Habang naglalakad kayo, napansin mo may mga parte ng building na hindi pa sira. May mga basag na pader, puno ng alikabok at may hindi na madaanan. Doon mo mas naintindihan. Kapag bahagyang gumuho ang gusali, hindi laging floor number ang sagot. Minsan delikado ang pinakababa kung doon bumigay ang suporta. Lalo na kung open parking ang ground floor. Delikado rin sa taas dahil mas malakas ang ugoy at mas mahirap bumaba. Ang gitnang palapag, minsan mas may chance kung partial lang ang sira. Pero delikado pa rin kung sira ang poste o hagdan. Kaya sa partial collapse, mali ang tanong na anong floor ang ligtas. Ang tanong, sanang walang malaking bitak, walang usok, malayo sa bintana at may daan palabas. Habang pababa kayo, bigla ulit gumalaw ang sahig. May aftershock. Hindi kasing lakas ng una pero sapat para magsigawan ulit ang lahat. Pinilit mong wag sumabay sa takbuhan. Yumuko ka ulit, tinakpan ang ulo mo at dumikit sa mas ligtas na bahagi ng hagdan. Pero sa pagkakataong iyon, may malakas na bumagsak mula sa taas. Isa, dalawa, tatlo. Tapos bumuga ang makapal na alikabok sa hallway. May parte ng building na gumuho. Puro sigaw, dilim at alikabok. Buhay ka pa, pero yung iba na trap. At doon pumasok sa isip mo ang pinakamasamang tanong, paano kung buong gusali ang gumuho? Paano kung ikaw mismo ang nasa ilalim? Hindi mo na natapos ang iniisip mo dahil bigla na namang yumanig ang sahig. Mas maikli kaysa sa una pero sapat para bumigay ang kinatatayuan mo. May pader na bumagsak, may bakal na kumalabog, tapos dumilim. Pagmulat mo, hindi mo alam kung nasaan ka o ilang minuto ang lumipas. Ang alam mo lang, buhay ka. Mabigat ang katawan, mahirap huminga, may alikabok sa bibig, may sakit sa braso, hindi mo maigalaw ang kaliwang paa mo. Gusto mong sumigaw at itulak ang nakadagan sa'yo, pero pinigilan mo ang sarili mo. Kasi kapag nagpanik ka, bibilis ang paghinga mo. Mas marami kang alikabok na malalanghap at mas mabilis kang maubusan ng lakas. Kaya huminga ka ng mabagal. Inhale, exhale. Dahan-dahan lang. Tapos sinek mo ang katawan mo. Kaya mong igalaw ang kamay at daliri mo. May sugat sa braso pero hindi sobrang lalim. Gamit ang damit mo, dinaganan mo ang sugat para humina ang pagdugo nito. Tinakpan mo ang ilong at bibig gamit ang kwelyo mo. Hindi nito matatanggal lahat ng alikabok pero mas mabuti iyon kaysa malanghap mo lahat. Gusto mong itulak ang mga bato sa paligid mo pero hindi mo ginawa kasi hindi mo alam kung alin ang nakadagan lang at alin ang nagsisilbing suporta. Kapag basta mo ginalaw ang malaking bato o bakal, baka mas may mabigat pang bumagsak sa'yo. Kaya maliliit lang ginalaw mo, gumawa ka ng konting espasyo para makahinga. Tapos nakinig ka.
May boses ba? May apoy ba? May tubig ba? Wala kang naaamoy na gas, wala kang naririnig na apoy, pero may naririnig kang iyak sa hindi kalayuan. May kasama kang buhay. Nandito ako. Sabi mo, mahina pero malinaw. Takpan mo bibig mo kung kaya mo. Huwag kang gagalaw masyado, pahabol mo. Dahan-dahan mong kinuha ang phone mo. Basag ang screen pero gumagana pa. Walang signal pero hindi mo inubos ang battery. Hindi mo ginamit ang flashlight ng tuloy-tuloy. Hindi ka nag-scroll, hindi ka nag-record. Kasi sa ilalim ng gumuhong gusali, bawat porsyento ng battery may halaga. Nag-type ka ng message. Natrap ako sa building. Buhay pa ako pero may sugat ako. Hindi mo alam kung may papadala pero iniwan mo itong ready. Kapag bumalik ang signal kahit saglit, may sisend mo ito. Kumuha ka ng maliit na bato. Tinapik mo ang bakal sa tabi mo. Tok, tok, tok. Pahinga. Tok, tok, tok. Hindi ka sumigaw ng sumigaw. Mauubos ang boses, mauubos ang lakas, at mas marami kang alikabok na malalanghap. Kaya tapik lang ginawa mo. Lumipas ang oras, nauuhaw ka. Masakit ang katawan mo, gusto mong matulog. Pero pinilit mo makinig. Hinga, pahinga, tapik, makinig. Hindi mo inisip kung anong oras o araw na. Iniisip mo lang ang susunod na 5 minuto. Mabuhay muna ng 5 minuto hanggang may makarinig sa'yo. Maya-maya may narinig kang boses. Malayo, mahina. May tao ba dyan? Parang huminto ang mundo mo. Tinapik mo ang bakal ng mas malakas. Tok, tok, tok. Tapos sumagot ka. Nandito ako. May sumigaw ulit. Naririnig ka namin, huwag kang gagalaw. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ka ng pag-asa. Hindi ka paligtas pero may nakarinig na sayo. Habang naghihintay ka, hindi ka nagpanik. Tinakpan mo pa rin ang bibig mo, hindi ka gumalaw. Sinabi mo kung saan masakit, kung may naririnig kang ibang tao, at kung may naaamoy kang usok o gas. Kasi bawat sagot mo makakatulong at habang hinihintay mo silang makarating sa'yo, naisip mo yung umaga, yung kape, email at meeting na akala mo importante, ngayon, isa lang ang mahalaga, ang mabuhay. Doon mo naintindihan, sa sakuna, hindi mo kontrolado kung kailan lilindol, gaano kalakas o gaano katibay ang building. Pero may kontrol ka sa unang kilos mo, kung tatakbo ka ba agad o yuyuko, kung magpapanik ka ba o hihinga muna, kung sisigaw ka ng sisigaw o magtitipid ng lakas. Kaya kung nasa loob ka ng building at lumindol, yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa, takpan ng ulo at batok, kumapit at lumayo sa bintana at mabibigat na gamit. Kapag tumigil ang pag-uga, huwag agad magmadali. Tignan ang paligid, huwag elevator, huwag balikan ng gamit. Kung may ligtas na daan, lumabas ng mahinahon. Kung partial collapse, hanapin ang ligtas na parte. Kung total collapse, takpan ang bibig, huminga ng mabagal, tipirin ang lakas. Huwag basta gumalaw, gamitin ang phone ng matalino at tumapik sa bakal o pader. At higit sa lahat, huwag mong isiping tapos na agad ang lahat. Hanggat humihinga ka, may chance. Kaya ngayon pa lang, alamin mo na ang exit sa building mo. Tignan kung nasaan ang hagdan, maglagay ng maliit na flashlight sa bag, kung kaya, magdala ng whistle. Hindi ito pagiging OA, paghahanda ito. Kasi kapag tumating ang araw na ito, wala ka ng oras para magtanong. Ang meron ka lang ay ilang segundo. At minsan, ang ilang segundong iyon ang dahilan kung bakit makakauwi ka pa ulit sa bahay nyo. Kaya kung ikaw ang nasa loob ng gumuhong gusali, ano ang gagawin mo?